Mga S-Friend, welcome sa isa na naman pong episode ng ating Sementeryo serye dito po sa Urbex PH Placado TV YouTube channel. Sa puntong ito, si Rico Loco po ay mag-e-explore dito po sa isa sa mga pinakalumang sementeryo dito po sa capital town of Zambales. Siyempre, ang Iba. At dito daw po sa puntong pinuntahan natin, ito po sa mismong kinalulugaran, ibig sabihin, kinalulugaran natin, ito na mismo yung sinasabi nilang pinakaunang sementeryo dito po sa nabanggit natin na munisipalidad. So, hahanapin lang natin yung mga proof, kung meron pa, sana nga meron, para worth it naman yung pinunta natin dito at nang may pakita din namin sa inyo, syempre, para maging aware naman tayo sa mga ika nga natin ay heritage of them. Itong sementeryong ito kasi mga S-Friend malapit dun sa runway. Parang airstrip lang yun o yung maliit na airport dito. Pero ito ka sa gitna nitong mga S-Friend, nitong mga malalaki o naglalakihan na mga musileyong ito. Ito na yung hinahanap nating isa sa mga makapagpapatunay na ito nga yung lumang sementeryo mga S-Friend. Ano yan? Tour? Oh man. Wait. Hindi na siya original na mga bricks. Ito na yung mga parang mga bagong na to. Bricks na itsura. Unlike talaga noon, hinulma gamit ang mga primitibong, alam mo yun, mga kagamitan. Ito mga, mga makabagong bricks na to. Pero, in fairness, sa ginawa nila, okay naman, Pasok tayo, tara. Okay, so ito na yung cemetery chapel nila. Parang mga original pa rin yung mga wood, yung mga trusses. Tapos, open siya compared dun sa ibang mga napuntahan natin. Talagang freely nakakapasok ang hangin. Kasi nandito yung magmimisa na pari. Tapos, wag ka. Nandirito yung iba pang mga puntod. (1922) Alaanan ng kanyang mga anak. Tagalog siya. Dito, (1887 to 1911), pero yung pangalan niya wala na. Alam mo yung parang mga kinuha, yung mga yung mga makikintab yan na parang bakal, pinagkukuha na. Ano to? La Niña Felicidad Magsaysay y Fiero. Ano siya? 1910. Seven months, 10 days. DOM Maria Imor. Grabe. Yun lang, may love pakang. Dumi-dumihan ng mga bata. Dito naman sa other side, meron din
1857 to 1886. Ayan, ito naman next. 1833. Ayan, hindi naman siya mga S-friend, pero alam mo yung kahit freely pumapasok dito yung hangin, pero yung amoy niya parang alam mo yung mga natuyong dumi ng aso, ganun. Anyway, tas nakatapak na pala ako, hindi ko alam. Anyway, ito siya. Meron pang iba, 1905 to 1934. So, Tagalog sila, SLN. Same din dito. Actually, pati dito Venson. Parang yung katulad dun sa nakalibing sa kabila na pinuntahan natin. 1868 to 1938. Si Baby Maria. September 30, 1963. And then, ito yung pinakahuli. Ay, meron pa. Dalawa. Alicia. That's 1930 to 1981. Ay, isang isang buwan. Halos mag-isang buwan. Isang buwan nga. Naman. Alam niyo yung mga S-friends, sa tuwing nakakita ako ng mga ganun, yung very unfortunate na parang months lang yung itinagal nila. Alam niyo, parang marirealize mo, at least kahit paano ang swerte mo pa rin dahil umabot ka sa puntong ito. Unlike talaga yung iba, baby pa lang, never nang nasubukan man lang na umabot ng isang taon, di ba? Or kaya nasilayan man lang, nagkamuwang ka man lang sa mundo. Tapos kinuha na siya. Pero sabi nga nila, lahat may purpose kung bakit ganun. Yan, pakita ko na lang ulit sa inyo yung mga libingan dito. Okay, so itong pinakikita ko sa inyo mga S-friend. Ayan, may damage na rin dito. Okay, so itong part na to, malapit na siyang matuklap Anyway, tuloy ko yung sasabihin ko. Itong part na to, ito po yung gawing likuran niya. Okay, so yung pupuntahan natin banda dun, yun talaga yung harap dahil kung nyo may kita, ayun visible na sa banda rito. Sorry, medyo wash out. Basta nandoon ang cemetery entrance. So, i-check natin. At anyway, may nakausap tayo kanina na binatilyo. Isa daw siya sa mga sepulturero dito. So, itong structure na ito, as in, ito na daw talagang luma, as in original daw to. And then, itong mga bricks, halatang halata naman, tulad ng nabanggit ko. Tsaka dun sa pagkakita ko pa lang kanina, alam ko na hindi talaga siya yung original na bricks. So, kasi sinemento-sementohan, diba? Anyway, yan, inayos na lang daw nila. And then, tama yung sinabi ko na yan, yung mga wooden trusses na yan, original yan. Hindi daw talaga ginalaw. Original na part. And then, kung meron mang ginalaw daw dyan sa part na to, ay yung kisame lamang. Tapos, itong tinatapakan kong ito, halata naman, bagong
flooring. Itong nasa bahaging ito naman, yan, original pa daw ito since itinayo itong simbahan, itong cemetery chapel. And itong dati pong altar o yung table ng mga nagbe-bless dito na pari. Since sabi ko nga sa inyo, nandirito ang likuran dati. So, nandirito dati yon itong altar niya. So, kaya pala, para siyang tinungkab, tapos ganyan. Tinugmaan na lang ng black and white na parang chess. Ayan, pero hindi nila dinamage talaga, as in yung mga nakalibing dito. Ayan. Ito, isa rin ito sa mga lumang libingan dito. Buti nga may mga nakita pa tayo. And tulad ng mga unang pinupuntahan natin, ito yung mga very common. May mga rebulto. Ni Jesus Christ, Mama Mary. Tapos ito yung mga ganitong mga disenyo sa mga pundasyon. Kaya lang parang pabagsak na siya. Kakatakot. Tapos ito, lumang libingan din. Ay, ayun oh. 'Di ba? Oh, may bricks pa siya. Hindi, parang ganito yung sa yung sa Manawag, tsaka sa, ba to? Saan ba yung pinunta natin? Lingayen. Yung cemetery chapel, tas may libingan sa gilid. Ay, oo, yung Diba na yung mga paganyan, parang paarko-arko dapat yan eh. Kaya lang wala na. Ito na naabutan natin. Tibag na siya. So, ganun ang itsura niya dati. Ayan, mula dito sa may cemetery entrance, tutumbukin natin sa gawing ito mga S-friend. Dahil, yan o, merong diba? May mga ladrillo sila dito. Tabi-tabi po. Grabe flat na flat. Intact. Tapos kumikinang yung Hindi kayo parang mga to. Parang mga coral. Ayan diba? Galing. (1870 to 1937). Pero tingnan nyo yung spelling ng Hunyo niya, Tapos ito rin, may dalawang magkatabi dito na libingan. Ayan, nagbakbak na. Ilang taon na kaya siyang hindi nabibisita. Pero wag ka mga S-friend. Dahil ito, sa part na ito, dito ko mas may papakita yung mga pundasyon nitong mga, ayan magkahalong coral stones. Tapos may ladrillo. Tapos hindi ko alam kung itong semento na to original na semento pa talaga since alam mo yun, mag-umpisa itong construction dito sa sementeryong ito. Pero parang tinapal na lang. Anyway, ito pakita ko lang sa inyo. Ito mas close dito dahil sabi ko sa inyo, nasa Iba, Zambales tayo. Of course, ito lagi talaga. Ito yung mga masasabi natin na abundant na resources dito. Kaya gumamit sila ng mga coral stones. Which is ito rin yung katulad ng nakita natin doon sa mga kanina yung pinunta natin na sira na o nawasak ng perimeter fence sa gawi po ng Candelaria.
So nag-i-expect tayo na may makita man lang tayo na katulad nito. Yun bang, alam mo yung pundasyon niya, pero fortunately wala na eh. Oh, diba? Tapos sa banda rito, yan o, may mga ganun din yung composition ng materials. Tapos yung bricks. So needless to say, ito bago na ito sa gawing yan. At hanggang dito lang talaga, ito lang, masyado lang maliit talaga yung sementeryo katulad ng mga unang napuntahan na natin. Mula dito, parang ilang metro lang yung gap. Tapos yung bakod na yung perimeter fence na, tapos another pundasyon na naman. Parang hindi, alam mo yun, magkakalapit-lapit lang eh. Tapos alam mo yung materyales, hindi tinipid sa sobrang kapal. And the fact na naabutan at na-document pa natin up until this year, 2025. Imagine ilang lindol na rin yung nasaksihan nito. 'Di ba? Nandirito pa rin siya. 'Di ba? Ito tinimag na. Kung sakali may mga old photos kayo nito mga S-friend, ha, wag kayo mag-hesitate na i-share para makita man lang natin yung ganda nito dati. Gusto mga ano na eh, bato-batong tinambak na lang. Sayang. Okay mga S-friend, so ito naman yung, yung pinaka cemetery entrance niya. Yun na may mga agro-agro nakalagay dyan. Maaring may mga bricks part pa ito, kaya lang talagang pinalitadahan na nila. Kayo ba mga S-friend, may alam ba kayo tungkol sa mga ganito, yung mga preservation? Tama lang ba na coveran siya ng semento, parang ganon, as means of preservation sa mga bricks dati? Parang ganon. Alam nyo kasi may mga nababasa din ako dati na katulad na lang yung nilabas natin yung lumang sementeryo sa Dagupan, na kung saan marami nga yung mga nag-comment doon na sabi nila sana daw hindi na lang siya sinementohan or katulad ng alam mo yun, palitada man lang, inas-is na lang daw sana at hayaan na lang na nakalabas yung totoong itsura. Kasi baka daw makaapekto yan doon talaga sa mga original na bricks. Pero kayo, tinatanong ko rin kayo kung anong take ninyo dyan. Kasi baka magkaiba-iba eh. Alam mo na. Yan yung isa sa mga original na design. Then dito naman sa gawin ng likod, yan ganyan, tsaka kapal dito. Hindi natin alam kung ano yung nakalagay dati dyan eh. Baka alam mo yon, anong disenyo, bungo or ano, di ba? Tapos merong dapat crucifix dun sa taas. Pero sa gawing ito, ayun mga S-friend, oh, magsisira na dahil dito sa mga tumutubong to. Ayan. Buti pa dito medyo buo pa yung pinaka-disenyo niyang ganyan. Tapos may mga mangilan-ngilan ka pang makikitang pundasyon dyan, katulad yan. And then yun.
So basically, nakatago na lang talaga siya sa mga vines. Kung hindi man, kasi magkarugtong na sila nung bagong sementeryo dito na public. Kaya ganun. Ito rin. Ito rin kanina tinuturo nung sepulturero. Isa rin ito daw sa mga lumang libingan dito. Actually, andun pa oh. Meron pa oh. Tapos sa banda rito, ay family buwado, sabi niya. So talagang parang bahay na, no? Tapos, iba yung libingan nila, no? Yung mga, parang mga kahon. Ayan, ito yung isa sa mga lumang libingan dito. Ayan, nakasulat pa sa Kastila eh. Recuerdo de tu esposa. Ayan, dito sa libingan niya nun, nailagay pa nila yung oras, yung time of death. April 2, 1933. So ayan, may mga hindi na po tayo mapupuntahan ng mga parts dahil masyado nang masukal. And nung finifilm namin ito, March na po ng 2025. So I don't know kung kailan ninyo napapanood itong ating episode na ito. But anyway, maraming salamat once again doon sa mga syempre nagbigay sa atin ng information tungkol dito sa sinasabi nga nilang meron pa pala natitira dito po sa Iba Zambales na kung tawagin nga nila ay yung talagang maituturing na heritage of death na katulad ng mga, alam mo yon, mga fini-feature natin dito po sa ating cementerio serye. Well, in fact, ito pong nasa likuran ko, kung nyo makikita, ayan yung cemetery entrance na naipakita ko na sa inyo kanina, at ito naman sa gawing ito, ayan yung cemetery chapel nila. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga S-friend, pahabol lang na very usual or common sa mga ganitong lumang sementeryo, lalong-lalo na syempre doon sa mga katoliko o sementeryo katoliko na tinatawag, na talagang kapag
naroon ang entrance, tutumbukin niya agad diretso itong chapel. So ngayon, ganyan na. Ito rin, isa rin to sa mga lumang libingan dito. Actually, marami pa tayo nakita mga lumang libingan dito eh. So sana ay panood ninyo hanggang sa pinakadulo ng video ito. But anyway, kami po'y magpapasalamat dahil syempre, tay ko. Wala. Ayan, take two. Take two mahulog. Ayun, kami po nagpapasalamat syempre. Tulad ng sinasabi ko syempre dahil kayo po ay nakatutok dito po sa ating cementerio serye. At ito nga pong kinaroroonan ko na. Ito na yung loob ng cemetery chapel. So, ayan, makikita ninyo. Actually, na-feature na natin kanina yung mga nakalibing dito. But anyway, maraming salamat. Si Rico Loco po ay nagpapasalamat dahil pinapanood mo na naman ito. At sana kung meron kang recommendation or sabihin natin mga suggestions pa na mga ganitong klase, mga lumang libingan, mga lumang sementeryo na i-feature ka, feature dito po sa ating sementeryo serye. Huwag po ninyong kalimutan na i-comment or huwag kayong mag-hesitate na i-PM kami sa ating Facebook, ang Urbex PH Plakado TV, upang nang sa ganun syempre mga S-friend, mapuntahan natin yung lugar ninyo at ma-feature din natin yung mga lumang sementeryo sa inyo na kung tawagin nga natin ay mga heritage of death. Once again, ako po si Rico Loco. Hanggang sa susunod natin na video, tutok ka lang dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel.